Nais ko lang pong linawin sa mga nagbabangayang kampo, higit sa mga taga-suporta ng ABS-CBN Channel 2 at GMA7 na ang bidyong ito ay isang paglilinaw sa isyu patungkol sa dayaan ng TV ratings. Sa official statement ng GMA7, nilinaw nitong walang anumang sinabing may nangyaring dayaan sa ratings base na rin sa affidavit ni Maya Reforma. Gayunpaman, galing na mismo sa affidavit ni Maya Reforma ang pagsasabing 79 sa 532 metered homes sa 6 na syudad ang na-interview ng AGB Nielsen na kumumpirma sa naging suhulan. Mismong sa statement pa nga ni Maya Reforma, inilahad na ang 79 ng kabahayang na-expose sa nasabing promotional activities ng GMA7 ay hindi lamang napapaloob sa Bacolod kundi maging sa ibang lugar sa bansa. Ayon na rin sa affidavit ni Maya Reforma, ang 79 na kabahayan ay umaming binisita sila ng mga taga GMA7 di lamang isang beses kundi higit pa. Ang mga panel homes na ito ang nagsabing sila ay inimbitahan ng GMA7 na manood ng mga TV show sa naturang istasyon kapalit ng 500 piso at iba pang grocery. Ang mga naturang panel homes ay tinaguriang tampered. Ano nga ba ang ibig sabihin ng AGB Nielsen sa pagsasabing tampered ang higit sa 70 kabahayan sa kanilang minetrohan? Ayon na rin sa Encarta Dictionary, sa Ingles, ang tamper ay isang intransitive verb na ang kahulugan ay to interfere with and damage something, to interfere with something in a way that damages it or has harmful results. Ang isa pang kahulugan nito, to influence something corruptly, to try to corrupt or influence somebody or affect the outcome of something. Hindi ba't malinaw pong may pandarayang nangyari pabor sa GMA7? Bagamat nilinaw sa naturang affidavit na walang naging epekto sa overall ratings ang di umano'y pandaraya ng GMA7, gaya ng sinabi ng ABS-CBN, hindi po ang pagiging number 1 o number 2 ang issue. Ang nais ng ABS-CBN na mangyari ay ang lumabas ang katotohanan at masigurong walang pandarayang magaganap sa darating na mga araw. Hindi GMA7 ang idinamanda ng ABS-CBN, AGB Nielsen po. Hindi paratang ang ginawa ng ABS-CBN. Kinuha lamang nito sa affidavit ni Maya Reforma ang naging ulat sa radyo. Kaya ang pagsasabing AGB Nielsen umamin sa dayaan, GMA Network tahasang itinuro sa likod ng dayaan, sa akin lamang po ay katanggap-tanggap na headline sa balita. Uulitin ko po, base na rin sa affidavit ni Maya Reforma. GMA7 po ang nadidistort ng issue. Ang binabasehan po ng GMA7 sa pagsasabing walang anumang naging akusasyon ng AGB Nielsen ay hindi ang affidavit kung hindi ang video at interview ni Maya Reforma sa radyo at telebisyon na naganap sa DZMM at TV Patrol World. Natural lamang po na hindi direktang sabihin ni Maya Reforma sa harap ng kamera na may tampering ng mga kabahayan at na GMA7 ang may kagagawa nito. Consumer po ng AGB Nielsen ang GMA7 at pinoprotektahan po nito ang interes ng kanilang consumer gaya ng iba pang malalaking kumpanya. Sa wari ko lang, walang statement na maituturing na libelous ang ABS-CBN kontra GMA7. Malinaw pong ginagawa ng paraan ng GMA7 na masalba ang pangalan nito sa issue. Kung hindi po ABS-CBN ang magbabalita na GMA7 ang inaakusa sa tangkang panunuhol ng mga residente sa Bacolod, sino po sa tingin ninyo ang magbabalita? Sa tingin niyo po ba ay magbabalita ang GMA7 News and Public Affairs ng inyo pong Kapuso Network, inaakusa ng pandaraya, GMA executives mariing itinanggi ang akusasyon? Nawa po'y naging malinaw sa inyo ang issue sa pamamagitan ng revelasyong ito. Ang lahat po ng isinasaad dito ay nanggaling mismo sa statement ni Maya Reforma sa korte. Huwag po sana tayong magpalinlang sa mga public advisories ng alinmang istasyon.
Malinaw po na interes ng kanilang kumpanya ang siyang kanilang pinoprotektahan. Hindi po kayo mga kapuso. Ayaw po nilang masira sa inyo. Sa halip na tumahimik na lamang at hayaang ang korte ang siyang magdesisyon, kinailangan pa nilang palakihin ang issue. Linawin lang po natin, hindi po naman ito labanan ng istasyon. Laban po ito sa katotohanan. Naway patnubayan ng Diyos ang lahat ng mga sangkot sa iskandalong ito. Maging ito may ABS-CBN, AGB Nielsen o GMA7.